Ito pong binanggit po ninyo na mga naisumiti po sa ombudsman na mga proyekto, ano po ang kabuuang halaga ng mga ito? Sa ngayon hindi ko ano, pero meron 'yon, nando'n lahat 'yon, naka-detail 'yon. Kasi hindi ko pa kinuha yung kabuuang halaga no'n kasi work in progress, eh. May pumapasok pang mga additional pa, eh. Kasi napakalawak din talaga, eh, yung scale. Kaya nga sabi ko, akala namin noon yung Bulacan, yun ay microcosm ng anomalous flood control projects. Yun pala meron din pala sa Taguig na ah, old and new tricks, eh. May mga bago, may mga dati. At I'd like to believe na ito na yung template na ginagamit ng lahat halos ng district, yung mga kurapa, hindi lahat pero karamihan, pagka yung, alam mo yung trabahong tamad na, ba't naman yung litrato, uulit-ulitin mo pang gamitin? Eh di ba trabahong tamad yun? Para makapag-progress billing. Kaya sigurado sabit na yung mga signatories tulad sa Bulacan, nakapirma doon sina Bryce Hernandez, kung sino, lahat na nakapirma doon, eh may sabit yun kasi documented yun, eh. Doon sa mga sources nyo, Senator, meron bang nagpaparamdam na pwede pong tumestigo dito? Parang malaala Bryce Hernandez or yung si tawag nun, yung isa pang kanyang Alcantara. si Alcantara, oh. opo, si Henry Alcantara. Meron. Hindi lang ako mag-elaborate pero meron. Actually may affidavit na kami, eh, na pirmado, eh. Ito po, Hindi ko na opo, hindi yes na sir. ako elaborate Yes sir. kasi Yeah, we oo, understand. We understand. yeah. Senator kasi, Kasi go ahead. yeah. Hindi kasi medyo sensitive pa, critical pa yung ano. Saka na lang pagka na-formalize yung kanilang pagharap sa ombudsman. Oo. Sir, kasi nung una ng ating mga panayam, yung nga po, no, kasi ngayon, kaninyo, nakapag-submit na po kayo ng mga paunang mga dokumento, complete kaninyo with pictures, etc. So, hindi ho namin nakikita ito, no? And we presume na ito po muna ay confidential nga kasi PI pa lang po ang gagawin dito ng ombudsman. And of course, yung pong mga nababanggit dito, kanilang pasasagutin. May pagkakataon ba ang publiko na ito'y makita sa Blue Ribbon Committee hearing kung sakasakali or even a privilege speech from you, sir? Yeah. Pinag-usapan na namin ni Senator Erwin yan kasi siya ngayon ang chairman ng Blue Ribbon Committee. At pinapaubaya ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, ready akong i-share sa Blue Ribbon Committee. Kaya lang, pasensya na, inuna ko na yung ombudsman dahil at the end of the day, doon din naman talaga ang bagsak niyan. Gusto ko lang ma-accelerate na, ma-expedite yung isasagawa nilang fact-finding, preliminary investigation para makaabot talaga doon sa tinatawag kong logical conclusion. Kasi pag nag-Blue Ribbon tayo, ang isang apprehension ko, siyempre, yung mga resource persons, mahaharas pa doon kasi pwedeng yung, alam mo na, kung sino mo yung senador na sympathetic, pwedeng iharas-haras doon. Baka mawalan pa ng loob, di ba? Mag-alanganin pa. Kaya sabi ko, pero marami naman pwedeng i-share, especially yung mga official documents, na pwede natin pag-usapan yung DPWH na sila yung magpresenta. Dahil ito, ano naman to kinuha namin sa website, eh. Kaya official records ito, eh, ng DPWH. And kaninang umaga, tumawag sa akin si Secretary Vince Dizon and he assured me na sabi niya, Senping, kung anong kailangan mo doon sa Taguig, may instruction ako sa mga USEC niya doon, full cooperation. Ibibigay lahat sa iyo kung ano man yung mga pangangailangan mo. Yan ang kanyang salita kanina. So, yun, papunta kami. Lalawak pa kasi hindi namin alam, yung palang DPWH, easily, yung imagery, yung mga pictures kung ilang beses ginamit, ng kung ilang taon, nandun na pala sa files nila dahil meron silang sistemang ganon. Eh sabi ko, napahirapan pa yung mga staff ko, inabot na madaling araw na nakalatag yung mga litrato, ina-analyze kung ano yung magkakapareho. So, mas mapapadali at madadagdagan pa ito. Yung aming 5 case studies, I suppose, kung hindi man madagdagan yung per case study, pero yung mga kaso, mga sub-cases within 1 case study, madadagdagan. So, additional counts yun kung ito'y malversation, plunder, o kaya anti-graft.
Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.